sa Baklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Tangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Yun sa magandang umaga, Metro and Mega Manila. Kapiling nyo na po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. Bottom ka ngayon. Nauna ako di bottom. Top. Baliktaran. Mga baklang Bursa. Ay, naku, ate, ito na ang Baklitasa! Hello po sa inyong lahat dyan. Siyempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating YouTube channel, sa ating Team Replays, at ang ating mga confidential fans. Yes! Hello po sa inyong lahat. Uy, alam mo, natutuwa ako, Mare, kapag may mga nagko-comment na napapatawa sila ng Baklitas, lalo na yung mga ano natin. Oo, yun nasa Singapore pala si Jerwin. Yes! Jerwin De Leon, alam mo yung sinasabi ko sa'yo kahapon na tumatawa daw siya mag-isa sa office. Oo. Nasa Singapore pala siya. Hello, kamusta ka dyan? And of course, I'd like to say hi to Marky. Wow. Hi. From where? From Canada. Take care. Which part of the Canada? Ay, hindi ko muna inurirat. Is Canada from Canada to US like there's no tomorrow, like so close together? Saka na, we'll get there. Oh, but muna yung are you guys like making love out of nothing at all? Hindi, grabe. Wala pang ganyan. Wala? Like, uy, ba't ka nagpapatweetams? Uy, quarantine ka na para magganyan. Uy, hindi he has 2 children. Single dad. Oo. Kumaga parang wala lang, natutuwa lang ako sa kanya pa nagkikwento Teka lang, 2 children, single dad ba yan o single mom? Single dad. Baka kumakain ka na ng tulya. Hindi naman ako katulad mo, no? Oy, wag. Wag mo akong itulad. Sa'yo pa rin ang titulo ng tirador ng tulya. Oh. Nakakaloka for today. Ay, pero eto, Mare, batiin lang natin kasi nasaksihan ng ating, isa sa ating mga inampalan dito na si, Sino? Miss Lida Aquino. Ang komento ni JV Beats. Sabi niya, lagi po ako nakikinig ng Baklita sa podcast, tanggal ang stress ko sa inyo. Ay, thank you so much. Lalo na si Chito Aquino, tinawag niya tayo, good morning, ladies. Ganyan dapat. Sabi ni Miss Lida Aquino, ako na po ang magpapasalamat sa inyo. Thank you and God bless. Diba? Kaya lang, sabi ni Chito, tigan mo, good morning, ladies, have a blessed Friday. Thursday pa lang ngayon, Chito. Correct. Wrong spelling is wrong. Kaya, anong calendar ang gamit niya? Doon ka sa far away. In advance mo naman. Correct. Diba? Na nakakaloka. Ayan na naman si Marky. Uy, Kapitana Season ako. Oo. Sana, we're looking forward na ma-meet si Marky kapag umuwi siya dito sa Pilipinas, no? Huwag ka mag-alala. Malay mo naman kasi for the past 16 years that he has been in Canada, I think, alam mo, pag sinundunan niya siguro ako. Feeling. Wow! Ay, nako. Diba? At least pag sinundo ako ng isa nating kababae, kakanta ka na ng minsan natuwa ang may likha, pisong libong bakla ang ginawa. Ay, pero kung nabobore si Marky, ano gagawin niya? Eto na. Kung sakali naman naboboard kayo kung sama kayong lupalop ng mundo. Well, kung hilig nyo na din naman mag-tong-its, adi papawal, tara na sa Game Zone. Fan-billable mo sa Game Zone dahil you can play real tong-its with real people for free. Wow. May chance ka rin pwede makisplit over 34 million pesos ang papremyo at makakuha ng daily cash prize na 14,640 pesos. Ang makukuhang cash credit, Mare, ay pwede mo rin gamiting panlaro sa kahit anong game. Kaya rin itong i-cash out. May 2 event araw-araw. Naku, kung G ka na, Mare. Visit gzone.ph sa kanilang social media accounts, sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na @TaraGameZone. Well, kung G ka na sa tong-its, tara na sa Game Zone. Dapat ang gaming fun lang. Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan, Pangga, na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and know when to stop. Tama naman talaga. Know when to stop. Yes. Pag sinabi ng ouch, ouch. Stop na, sabi ng wallet mo, oy, stop na. Pag sinabi, wait, pare.
May malunggay. Ay, malunggay! Sinabi na kasi, wait, pare, diba? Sumasabit yung ano. Oo, kasi may encounter ako dati ganun eh, diba? Parang syempre, diba, group fun, ganyan. Oh my God, nag-attend ka sa mga ganung group Oh, fun? syempre, diba? Alam nga naman mag-party kayo, dalawa lang kayo. Oh my God. Oh, di eme, diba? Group fun. Oh. Alam mo yun, straight to my face, sinabi nung ano, aw, pare, aw. Nangilo. Bakla ka! Hindi, kasi nangangalay, pinupulikat na siya sa kakatayo. Oo. Diba? Kulang sa tubig. Oo. Kulang sa potassium pag Oo. ikaw ay pinupulikat. Ikaw din Tandaan naman, nyo potassium yan. ka din, di ba? Protein. Ay, what I need is protein. Pero mamaya, Mare, hindi lang protein ang ibibigay natin. Oo. Mamimigay tayo ng 5 tickets, ha? Oo. Alam mo ba yun, Mare? Yes, para sa 100 awit para kay Stella. Of course, produced by Viva Films. Happening on September 8th, that's on Monday. Diba? Sa SM Mega Mall, Cinema 2 at 6 p.m. yan. Oo, simple lang ang pagsali, Mare. Antayin lamang ang hudyata. Dalawang baklang baklitas kung kailan tatawag sa Energy FM para sagutin ang katanungang ito. Ay, di ko muna sasabihin. Oo. Ano yung soda pop ka dyan? Yes! Pero anong numero tatawagan, Mare? Tawag lang po kayo sa 8721-2429, 8721-2429. Or sa 7001-7949. Again, that's 7001-7949. Ay, hello pa rin po sa inyong lahat to the highest level. Sabi ni Chito, nagme-message daw siya sa sa may YouTube channel natin. No response. Huwag ka mag-alala. Alam mo yun, kaya nga eto na, Chito Aquino. Diba? Sinasabi na namin sa'yo. Oo, kasi magpapadala daw siya ng mga products, produkto niya. Ay, talaga ba? Sana hindi illegal yan. Oo, wag naman. Dapat dumaan yan sa custom. Diba? Para hindi kuyugin ng rallyista. Oo, diba? Yung labas ng bahay. Dapat dumaan yan sa custom kasi kailangan talaga may dealer dito muna sa Pilipinas. Oo, hindi sasabihin mo sa interview na binili mo sa ibang bansa. Tapos dito pala binili sa Sa dealer. Sa dealer na walang papeles. Oo, again, liars go to hell. And don't speak when your mouth is full. Ganon. Pero naniniwala ka ba na talagang sa dealer ga ba niya yun na binili? Yan ang baklitas natin. Naniniwala ka ba na talaga sa dealer sa Pilipinas niya yan binili? Aha. Anong reaksyon? Where? Tapos nag-reaction na nagtatanong Senator Jinggoy. Oo, Ano diba? sabi ni Mr. Asimo? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Ay! Nako, ayan ang Ay, baklitas nako. natin for today's video. Correct. Naniniwala ka ba Oo. na dito binili Oo. ni Sara Diskaya ang kanyang mga sasakyan? O, diba? Si Chito Aquino. Of course not. With full conviction. With one Hindi kasi may mga chika, Mare, na Oo. pinuntahan na daw ng ilang mga kapatid natin sa pamamahayag. Dahil parang 3 na lang yung nakuha. Out of 28. Meron nga yatang more than 5 na hindi rehistrado Hindi, daw. parang sinabi naman ng NBI, Mare. Kahit saan pa nila yan, ititrace nila sa lahat ng properties ng bahay. Hindi daw rehistrado sa hindi daw dumaan sa, untraceable daw siya sa customs. More than 5 yun. I think 8? Talaga ba? Oo, parang mga ganon. Ay. Oo. Again, liars go to hell. Diba? Nakakaloka. But Anyway, ano ang ating ngayon? Nako, eto na nga ang ating back latest for today's video. Nako, eto na. ABS-CBN pinaghahanda na nga ang kanilang nalalapit at talagang yearly na inaabangan na Station ID. Wow! Nakakaloka na iti, sabi nga ng inana. Diba kasi last year ang daming absent, diba? Sa naturang Station ID. Yeah. Unahin na natin dyan, diba? Si Karel, diba? Kumaga kompleto ang Showtime family, pero bukod tanging si Karel lamang ang wala last year. Yun yung umugong dati na buntis siya or lilipat siya. Nagpapahinga, diba? Pero yung nanay niya si Shasha Padilla, present naman. Second to the list na absent naman din, hindi na mataan ng mga tao, ay si Angelica Panganiban. Diba? Si Shasha Padilla yung kumanta ng Di ba ako'y tao lang na nadadarang... Ganon? Oo, yes. Hiram. Hiram ang title. Oo. Diba? Lakas makaluma. Nakakaloka. Yun, dahil naman si Angelica Panganiba, kaya naman wala last year. Parang kasi, diba, meron siyang iniindang sakit din eh. Sino? Si Angelica, parang na-dislocatean yes. din siya, diba, ng parang
Ewan ko kung sa spinal ba yun. Basta sa, related sa buto. Siyempre, ang pangatlo naman sa listahan na wala ay si Zanjo Marudo and of course si Ria Ataide. Dahil kakapanganak lang noon ni Miss Ria Ataide, diba? Tapos, sa pang-apat na pwesto na wala last year, doon sa station ID ng ABS-CBN ay si Sue Ramirez. Oh, wala siya noon, pare. Alam mo kung bakit? Kasi hinahinala daw noong mga panahon na yon. Baka daw kasama si Dominic Roque nagbabakasyon. Ay, oo nga. Diba? Ang lakas maka ang lakas maka throwback ng mga chismis mo. Thursday diba? Kasi Thursday diba? Tapos mga pangatlo naman, si Vina Morales. Si Vina Morales na kumanta ng pangako sa'yo. Si Vina Morales, hayaan mo na yun. Bakit naman hayaan mo na? Hindi, okay lang naman kahit umaten siya o hindi. Kasi malay mo naman. Ay, hindi ka pamilya kasi siya. Talaga ba? Kasi alam mo yun, dati siya ng SOP, tapos di ba lumipat ang kapamilya. Pero talagang alam mo yun, mga regal babies ito eh. Di ba na nakakaloka? Tapos, sumusunod dyan si Nash Aguas at saka si Mika de la Cruz. Kasi kaya mawala daw sila ng mga panahon kasi bagong kasal. Yes. Diba? Na nakakatuwa naman. At syempre, hindi mawawala, diba? At talagang ang katanungan din ng mga tao habang ang picture ko lumitaw dyan sa cellphone mo. Oo, tuloy ka lang. Si Moira de la Torre. Ay, alam natin yun. Oo, diba? Kung bakit. Pinagkaisa ka ba naman ng buong cornerstone diba? Ang hirap sabihin sa bakla, huwag kong banggitin. Hindi mo na tayo paligoy-ligoy pa, di ba? Lahat kayo in-unfriend nyo. Di ba? Si Sam, si Yeng. Tapos, sige, diba? Name drop! Hindi totoo naman sinabi naman yun ni Sam. Sabihin mo na din kung anong dahilan na nalalaman mo. Kasi ang sabi nga daw, masama daw ang ugali niya. O daw ha. Oo. Yun yung dati na napapabalita na sinasabi daw ng mga netizen na na nagre-recruit daw siya dahil magtatayo daw siya ng cornerstone. Diba, kaya din talagang mo yung pukpukan ng pambaba sa kanya. Kasi di ba siya yung nagsabi na ayaw niya makaduwit yung matanda? Si Regine sa ASA. Hindi ko alam Kanina mo nabalitaan niya. Kaya sa mga chismosang kapitbahay kasi nagkaroon ng issue, di ba? Dahil yun daw ang sinasabi ng mga utauchi. Pero wala namang confirmation kasi wala naman nagsalita both parties. Pero kung hindi niya sinabi yun, bakit wala siya sa ASAP? Yun nga, up to now. Diba? Na nakakaloka. Well, susunod dyan, diba? Si Maha Salvador. Understandable naman daw si Maha Salvador kung bakit wala siya doon last year sa Station ID because hindi na siya under ng Star Magic kung hindi under siya ng sarili niyang agency, which is sa Crown Artist. Ayan. Diba? Nung pag-may-ari nilang mag-asawa. Kasi nga, diba, sa Crown Artist, nandiyan dati na hawak niya si John Lloyd, si Miles Ocampo, pero ngayon parehas na wala. Diba? Na nakakaloka. Tapos, eto susunod, si Joros din wala. Oo. Lumipat na kasi si Joros. Kasi hindi, freelancer na siya diba? Kumbaga parang hindi na siya talaga exclusive. Kaya siguro daw hindi na inimbitahan. Ang susunod din naman talaga at ina-expect na ng lahat. Ngayong taon, dahil napapabalita nga na ang greatest comeback ni Nadine Lustre, masay China kaya ngayong 2025 na Station ID ng ABS-CBN. Ay, oo nga, no? Diba? Kasi nga last year nagtataka yung mga tao. Dumalo naman si Nadine sa 2024 na ABS-CBN Ball, pero sa Station ID, wala siya. Hindi, ang aabangan pa natin, Mari, bukod kay Nadine Lustre. Kasi di ba lumipat at bumalik na ulit ng ng kapamilya, itong si Gladys Reyes. Yes! So, magsasama-sama kaya ulit sila. Di ba, mga tao nga na parang sinasabi nga, parang kay Gladys Reyes ngayon na, parang ang ingrata mo naman sa GMA7. Bakit naman? Kasi diba, kumaga parang, may mga ginagawa kang proyekto sa GMA7, pero ang exclusive mo, pumirma ka sa ABS-CBN ulit. Mapapanood pa rin naman sa... Diba? Sino nagsabing ingrata si Gladys? Yung mga nagko-comment, yung mga netizen. Yan ang hirap sa social media. Alam mo, diba? Napanood ko naman sa isang interview na sinabi naman ni Gladys na maayos ang pagkakalipat niya. Exit niya. Oo. Bayan siya nagpaalam. Oo. Yun naman pala Kasi alamin niyo muna Huwag niyo namang sabihin ingrata yung tao kasi maayos. Correct. Tsaka hindi naman ibig sabihin nun kaya siya lumipat doon. Nandun din kasi under na ng Star Magic yung anak nila, diba? Hindi, at saka eto, Mare. Kaya siya lumipat ng ABS-CBN kasi may malaking proyekto na inihahanda ang ABS-CBN. Correct. At may collaboration sila with GMA7. Diba? Ayan sinabi ko na. So, ibig sabihin lang nito, wala naman dapat itatampo kasi nga, diba? Katulad nga niyan, diba? Si Aljor Abrenica, alam mo yun, homegrown talent yan ng GMA7, pero ngayon bumabalik siya sa Kapamilya Network at napapanood na siya sa
'Di ba? Sa Batang Quiapo ulit. 'Di ba na nakakaloka? At second to the final, alam mo ba? Si Liza Soberano, makita kaya sa station ID na. Andun pinagsasaksak niya yung cake, ate. Ginawa niyang giniling yung Oo. cake. Ay, abangan nyo, muntik pa ako makapangbugbog ng tao dahil kay Liza. Diba? Abangan nyo yan next Wednesday po yan sa podcast sa Baklitas. Dahil hindi pala next Wednesday kasi Nepo Babies yun. Oo. Ang ating topic next Wednesday. Diba? So, inaabangan din kung makikita na nga ba ng mga tao si Liza Soberano sa station ID ng ABS-CBN. Paano? Di ba hindi naman siya nakapirma sa ABS-CBN? Kasi nga, di ba, may paramdam na gusto niyang bumalik. Babalik pa ba siya? Siniraan nga niya yung ABS-CBN sa ibang tao? Well, hindi naman ibig sabihin noon, wala nang pwedeng reconciliation. Ay, hindi. Ingrata siya. Baka naman pwede siya mag-sorry, ganyan. Hindi. I am sorry. Pero alam mo, malambot kasi ang puso ni Tita Cory. Naman. Kung gustong bumalik ni Liza, hindi ka magbabanggit ng wala Oo, naman. Wala. Hindi, diba man? Nakita ni Chris Aquino yung bagwa. Gano'n. Nakita niya yung nanay niya. The abuse and opinions of my Bakit partner. Bakla naman. Nilayo na kita doon sa Tegi Bambam. Talagang nilagay mo pa siya sa loob ng bagwa. Siyempre, pisigaw siya pag silipin sa babo. Oy, hindi na-miss niya yun. Kasi, Hindi totoo naman. paano kapag nakita niya si mami niya? Ganito. Mom! Medyo nakakatakot na to. Bakit ba? Nakita niya paano ba tatawagin dapat? Ulitin mo. Nagulat ka? Ganun. Hindi kasi medyo kagigising lang niya that time. Siyempre, di ba kagigising niya? Oo. Alam naman niya na, alam mo yun, sa malangit na wang. Oo. Makikita mo kagad, ganun lang reaction mo. Diba, dapat ganun. May siyempre, pag ganun mo kagad na pagpasok mo ng CR, malam mo nakita mo. Oo. Mom! Oo. Akla ka! Siyempre, Diyos ko naman, station ID, saan na napunta? Oo. Diba? Alam mo, nagmarka talaga ang station ID tuwing December sa lahat ng mga Oo. Pilipino. Ikaw ano yung hindi mo makakalimutang station ID ng ABS-CBN? Ayan, diba? In fairness, Mako, salamat. Kinumpile niya talaga, diba? So, Magaling tong Mako. correct. No? Yung Just Love sa akin yan. Tapos, yung Thank You, Ako sa kanta yung thank you, ang babait ninyo. Oo. Yun. Family forever. Diba? Yan ang liwanag at ligaya. Ito yung, Sa mundo, tanaw nila ang liwanag mo. yes. Yung Yan ganon. yun, diba? Oo. Ano yung tibang, salamat sa pag-ibig Liwanag, ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Ganon! Yan ang super favorite. Yung Na all family is love, family is love. Yung Just Love. Oo, just love. Yun, diba? Parang every year na lang kasi inaantabayanan talaga lahat, diba? Ng mga station idols. Napaka-nostalgic. Pero kasi sabi nila ngayon, parang magiging team daw yata. It's all more on about na pagkakaisa. And it's about the Filipino people who's suffering so much right now. Alam ko na. Kung pagkakaisa, rampa! Hindi ba yung magkaisa? Ho, ho, ho! Kasi Christmas eh. Diba? Christmas version. Kanta Grabe ka. Kasi di ba nga yung sex bomb, ganun ang ginagawa nila? Sumayaw sunod sa sex bomb. Ibomba mo, ibomba mo. Sumayaw. Ho, ho, ho! Sumunod. Merry Christmas! Sumayaw. And a Happy New Year! Sumunod. Ho, ho, ho! Dandan natin. Yung hindi Ay, alam na kung nako. ano masunod. Pero yun na nga, sabi nga ng ilan, kasi nga di ba lalo pa ngayon na napapabalita, na excite ang lahat kung sino-sino naman ang kanilang makikita. Masisilayan. Oo, sa station ID na to. Kung sino nga ba yung pinaka-finale na Ano naman. kayong pasabog ni Mime? Oo, diba? Nakakaloka. Si Mime, si Ann. Correct. Yung mga may shows ngayon. Mm-mm.
Si Meggy, makakasama na si Meggy. Correct, diba? Oo. Tapos si Edo Manzano, si Luis pala. Si Luis Manzano. Luis Manzano. Si Edo Manzano, dinok-show ng netizen. Diba? Saan siya dinala. Diba? Ang cute nga nun eh. Ginawa siyang memes. Sino pa? Tapos yung mga inaabangan sabi natin. ng ilan na sana makita pa din kasi last year sa 2024 nandun pa rin si Sarah Geronimo, pinakita pa rin naman. Ay, parang feeling ko wala na si Sarah. Parang sabi nga ng ilan, sana mamataan pa din. Diba? Na bagamat alam naman natin malakas ang ugong-ugong na balita nga na itong si Sarah Geronimo ay parang, diba, chismis pa lang pero walang kumpirmasyon na parang kakalas na nga sa ABS-CBN. Tapos kasama niya yung SB19. Oo. Kasi may ano sila. Uy, may issue ang SB19. Uy, ano? Ay, naikwento sa akin ng isa sa ating mga kaibigan. Aneka. Ay, mamaya ko na ikikwento sa'yo pag sige. off-air kasi hindi pang radyo. Okay. Oo, pero alam mo, mahal ko pa rin yung... Palo! Diba? Dung ka! Oo, gano'n. Dung ka! Ay, rampa pa rin kinakanta ko. Yun yung palo! But, ouch! may kiliti ako dyan! Wag out! Puro kaanuhan. Playtime. Oo. Puro kakalandian. Diba? Kantahan na. O, diba? Ganun talaga. Sabi nga ito lamang ang 20% chikahan. 80% dogsyuhan. Ito ang Baklita sa Wow! Yan yun. Kasi kung nagseryoso kami sa pagbabalita, hindi na kayo baklita. Diba? Bakla nga diba? So playtime tayo. Sabi ni Mark, also ano to, Uniteam. Bakit? Nako. Wag ka nga, Mark. Haluan nyo na naman ng politika yung station ID. Kung politika ang station ID, ba't di nyo lang patugtugin yung Pepe Pacheco? Diba? Pepe Pacheco. Diba? Iboto si Pepe. Oo. Ganun, diba? Pacheco. Bakit naman kasi Pepe yung ginamit? Uy, bakit naman hindi Pepe? Ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, yun ang kanyang nickname, Pepe. Hindi, oo nga. Pero sa kanyang legal na pangalan naman, diba? Jose Rizal talaga. Oo, pero mas, diba? Jose Laurel. Kagaya mo, Mare. Mali, iba na yun. Tinatawag ba kita sa totoo mong pangalan? Di ba yung alias mo? Ganda. Kapitana, Mare, Sisa, ganun, di ba? Anong ganda? Uy. O, hindi, kung ikaw tawagin ko, kunyari. Maring Pepe. Gaganon na lang ako. Kasi pag... Akala ko gaganyan ka. Hindi, gaganon muna ako. Kasi pag nagpawis ako, ang baho. Ay! Napakabaho! Kuya Eddie! Bago. Bagong isda. Charot. Napakaalat! Kuya Ang baho Pepe! po naman ng name na yun. Ayaw din niya siguro. Oo, ayaw ni Mario Palmera. Yung kaya nga Mario ang Palmera. Mario. Mary Palmer ang pangalan niya. So, Yes. Mario Palmera. Correct, diba? Ang galing. Ay, nako. Magpaalam na muna tayo. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pag-antabay. Ay, basta abangan natin yun. Station ID ng ABS. Correct, diba? Kung sino-sino man ang makikita natin niya, well, malapit na ilang buwan na lang yan. Oo. And for sure, ngayon naghahanda na sila. Diba? Correct. Sana yung mga absent last year, nandyan na. Oo. Diba? Makita Kagaya na ng ginagawang parang station ID ng GMA, nakaroon, hinanap-hanap din yung ibang artista. Diba? Nawala na. Oo, nawala din. Nakakaloka. Anyways, well, yan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik isang umatigabong chikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako na po si Tita Cora. And we are still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mo sabihin radyo. Sabihin mo!